Chapter 13. Dedication of the Firstborn. Then the Lord said to Moses, "Dedicate to me every firstborn among the Israelites. The first offspring to be born of both humans and animals belongs to me." So Moses said to the people, "This is a day to remember forever, the day you left Egypt, the place of your slavery. Today the Lord has brought you out by the power of his mighty hand. Remember, eat no food containing yeast. On this day in early spring, in the month of Abib, you have been set free." Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating devotion sa Book of Exodus, chapter 13, verse 5 to 8. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hivita at Jebuseo. Pagdating doon, ipinagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampalasa. At sa ikapitong taon, araw ay ipinagpipesta ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampaalasa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw, at sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampaalasa o tinapay na may pampaalasa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, "Ginagawa natin ito bilang pag-alala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Egypto." Amen po. Kaya palang daming fiesta, no? Sa Philippines, no? Laging may fiesta doon, no? Kaso, yung mga fiesta doon parang fiesta ng apo, parang yun po, pinagdiriwang nila, pero hindi tinapay na po walang pampalasa yung ginagamit. Kumbaga naghanda, no? Nagkakatay ng baboy, kung ano-ano yung hinanda sa lamesa sa araw na yun. So, yun lang po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 13, verse 9 to 12. Ang pag-alang-alang ito ay magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo, upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, sapagkat inilabas niya kayo sa Ehipto. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, gaganapin ninyo ang pag-alang-alang ito sa takdang araw, taon-taon. Ang mga panganay na lalaki, dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng Kananeo, sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibubukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Yun lamang po. Amen. Exodus chapter 13, verse 13 to 14. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen. Book of Exodus, chapter 13, verse 15 to 16. Nang hindi pa kami pinayagan ni Paraon na umalis, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto. Maging tao o hayop, ito ang dahilan kung bakit inihandog namin ang Panginoon sa lahat ng panganay na lalaki. Aming mga hayop, tinutubos namin ng mga panganay namin lalaki. Ang seremonyang ito ay tulad ng tatak sa iyong mga kamay o sa inyong mga noo na nagpapaalala sa inyong inlalabas kayo ng Panginoon sa Ehipto na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 13 verses 19 to 20. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, "Tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag alis ninyo rito ay dalhin ninyo ang aking mga buto.
Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Etam bago pumasok ng ilang. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Good morning. Palang araw po sa bawat isa. Tayo po magbabasa muli sa ating Bible reading devotion dito sa Exodus chapter 13 verse 29 to 31. Sabi po dito, "But the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on their right and on their left. That day the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians laying dead on the shore. And when the Israelites saw the mighty hand of the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in Him and in Moses, His servant." Amen po. God bless everyone. Shalom.